A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tanging tagapaglikha ng buong sanglibutan at ng buong sangkatauhan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patawad sa ating mga pagkakasala. At sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga gawa at ng ating mga sarili. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Naway ang kapayapaan ng ating tagapaglikha ay mapasa Kanyang propita na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga propitang nauna pa sa Kanya at sa lahat ng mga tao at mga jin na tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Sinuman ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sinuman ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaibigan, mga kababayan, dapat nating isipin lagi at unawain ang mga bagay-bagay na ito. Mga katanungan ng lahat ng mga tao, ano ba ang tunay na relihiyon? Ngunit bago tayo dadako doon, hayaan niyo muna ako'y magpapasalamat sa ating tagapaglikha na tayo ay binigyan ng pagkakataon muli na tayo ay magkakasama-sama upang ating mapag-aralan, mapag-uusapan ang mga mahalagang bagay tungkol sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, binabati ko kayo ng pagbati ng kapayapaan ng lahat ng mga Muslim sa buong sanlibutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naway ang kapayapaan at habag ng ating tagapaglikha ay mapasa ating lahat sa mga oras na ito. Mga kaibigan, mga kababayan, higit lalo sa aking mga mahal sa buhay, dapat nating laging isipin na ang buhay sa mundong ito ay buhay lamang ng paghahanda, pagsubok, at pagiging alipin ng ating tagapaglikha. Dahil ito lamang ang paraan upang makakamtan natin ang ating sinasaliksik, hinahanap na kasiyahan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. So mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, dadako tayo roon sa mga katanungan ng halos lahat ng mga tao. Ano ba ang tunay na relihiyon? Marami sa ating mga kababayan, mga kaibigan, ang nalilito dahil sa ating kapaligiran. Makikita natin iba't iba ang pananampalataya. Iba-iba ang pinaniniwalaan ng mga tao. Kung sino yung magaling na magsasalita, mayroong mga sumusunod sa kanya. Kaya
hindi katakataka na ang mga tao ay malilito, maliligaw kung hindi nila pag-aaralan mabuti ano nga ba ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha. Marami sa ating mga kababayan, mga kaibigan, ang nalilito at sila ay naging bahagi na ng mga taong hindi na nananampalataya na may Diyos. Sila yung mga tinatawag na atheist. Ngunit ang paalaala ko sa mga taong ito, tanungin niyo ang inyong mga sarili kung paano kayo napunta sa daigdig na ito. Paano ang naging buhay ninyo? Paano ang inyong mararatnan kung tuloy-tuloy na hindi kayo nanampalataya na mayroong tagapaglikha, mayroong lumikha sa inyo, mayroong nagsusuporta sa inyo, nagbibigay buhay, nagbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan. Mga kaibigan, mga kababayan, damhin natin ang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Tignan natin ang ating mga sarili. Tayo ay binigyan ng buhay, binigyan ng lahat-lahat. Sinusuportahan tayo mula nang tayo ay ipinanganak hanggang tayo ay tumanda. Ibig sabihin, lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Kaya ito ang mahalaga na dapat nating alamin kung ano nga ba ang tunay na relihiyon. Kami bilang mga Muslim, ibinabahagi din po namin ang mga katuruan ng Islam. Dahil sinasabi mismo ng ating tagapaglikha sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. So ibig sabihin, maliwanag na sinasabi ng ating tagapaglikha, sa araw na ito, ginawa kong ganap ang aking paglingap sa inyo at itinakda ko ang inyong relihiyon, ang Islam, upang ito ang inyong magiging pananampalataya. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, na ang ating tagapaglikha, ang siyang mismo ang nagbigay ng pagpapaliwanag sa kanyang banal na Quran kung ano ang kanyang relihiyon na ibinibigay sa ating bilang mga tao. Nagpadala siya ng mga aklat ng kapahayagan. Nagpadala siya ng mga propita. So ibig sabihin, aalamin lamang natin kung ano ang mga itinuturo ng ating mga propita, ng ating mga kapahayagan. Ako bilang Muslim, ipinapaalaala ko sa inyo na ang lahat ng mga kapahayagan ay nandidiyan ang mga katuruan ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Hindi ko na po isa-isahin dahil alam nyo ang mga nakasulat sa inyong mga kapahayagan. Hindi ako yung taong ipamumukha sa inyo kung ano ang inyong kapahayagan. Dahil naniniwala ako na kayo ay alam ninyo. Ang ginagawa ko ay paalaala, igagabay ko kayo na ang lahat ng mga itinuturo ng inyong kapahayagan ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Kaya maunawaan natin ito kapag atin namang susundan ang mga katuruan ng mga propita na nagmula pa kay Propita Adan, Propita Moses, Propita Abraham, Propita David, Propita Jesus, at Propita Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapasa kanila nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. Kapag ating isa-isahin
ang kanilang mga katuruan. Wala silang ibang itinuturo kung hindi ang sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha at sumunod, sumuko at tumalima sa kanyang mga katuruan, sa kanyang mga batas. So, ibig sabihin, maliwanag po ito, mga kaibigan, na ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha, ito ay nasa inyong kapahayagan, nasa katuruan ng mga propita. Ibig sabihin, kailangan lamang na matutunan ninyo ang mga katuruan ng Islam. Ano ba ang Islam? Ito po ay lagi din po nating pinag-aaralan, pinag-uusapan, na ang katagang Islam ay isang Arabic na kataga na ang kahulugan po nito sa ating lingwahe ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. So, ibig sabihin, kung ang inyong paghahanap, pagsasaliksik ay bigyan ninyo ng pansin, ang Arabic na katagang Islam ay hindi ninyo matatagpuan sa inyong mga kapahayagan. Bagkus, aking ibinabahagi sa inyo mula pa noong tayo unang magkasama, magkaharap at magkausap, na ang Islam ito ang Arabic na kataga na ang pakahulugan nito ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, ang aking ginagawa ay pagpapaalaala, paggabay sa inyo na pag-aralan po ninyong mabuti ang inyong mga kapahayagan. Pakinggan po ninyong mabuti ang mga sinasabi ng inyong mga propita. Ito ang katotohanan. Ang kanilang mga itinuturo ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. So nangangahulugan, ang itinuturo po nila ng inyong kapahayagan at ng inyong mga propitang nakikilala ay Islam. Hindi lamang ito ninyo nakukuha kaagad sa kadahilanan na ngayon lamang ninyo narinig ang katagang Arabic na Islam. Uulitin ko, ang katagang Arabic na Islam, ang kahulugan po nito ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Kaya kung kayo ay tunay na nagsasaliksik kung ano ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha, simulan po ninyo sa inyong pag-aaral ang pagkilala sa tinatawag natin na mga katuruan. Ang ating Biblia, kung ano man ang itinuturo nito, ito po ang kailangan nating pag-aralang mabuti. Sa kadahilanan na ang itinuturo ng Biblia ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Saan tayo nagkawatak-watak, nagkahiwa-hiwalay, ay ayon sa mga turo ng mga magagaling na mga tagapagsalita. Kapag hindi ninyo lubos na pinag-aralan ang tunay na katuruan ng ating tagapaglikha, kayo po ay maliligaw. Kaya po ako'y nananawagan sa inyo na sana sa inyong pagsasaliksik, sa inyong pag-aaral, sikapin po ninyong gagawin ang mga bagay na walang biases, walang pag-alinlangan, matatagpuan po ninyo ang tunay na katuruan. Ito po ang banal na Quran. Kaya hinihikayat ko rin po kayo na sana sa inyong pag-aaral, sikapin po ninyo na mapag-aralan ninyo o makamta ninyo ang isang sipi, isang kopya ng banal na Quran at pag-aralan po ninyo. Ang hiling-hiling ko lamang po, respetuhin po ninyo ang ating aklat, ang banal na Quran. Kasi po, ito ang purong salita ng ating tagapaglikha na ito ay naibahagi o naitranslate sa iba't ibang lingwahe. Kaya tayo, dahil ipinanganak tayo na hindi Arabo, hindi tayo
natututo sa mga Arabic na pagsasalita, Arabic language, kailangan po natin bigyan pansin ang ginawa ng ating mga translator na ginawa nila ang Arabic ay sinikap nila na mai-translate ito sa lingwahe ng bawat salita sa buong mundo. No? Kaya sikapin po ninyo, pag-aralan na matutunan po ninyo ang tunay na pananampalataya. Hindi yung pag-aralan ninyo upang sirain ninyo ang isang pananampalataya. Mayroong gumagawa nito. Alhamdulillah, sila ay natuto at binigyan po nila ng puwang ang katotohanan at sila po ay naging Muslim. Kaya sa akin po na pananaw, depende sa ating katauhan kung paano natin sinisikap na matutunan ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha. Sa akin po na mga pangangaral, sinisikap ko po talaga na hindi makakasakit ng damdamin ng bawat isa. Iginagabay ko lamang sa tamang katuruan ang bawat isa. Kaya kailangan po, simulan po ninyo ang pagsasaliksik na may katotohanan, na may pagsisikap upang sa ganon gagabayan kayo ng ating tagapaglikha. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino man ang nasa pagkakaligaw kapag hindi niya sinisikap na matutunan, masaliksik ang tunay na katuruan, hindi po niya makakamtan ang katahimikan ng kanyang kalooban. Kaya sino man ang nakapag-aral at kanyang tinanggap ang relihiyong Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng tagapaglikha, lubos niyang nararamdaman. Marami ang nagsasabi na parang mula sila sa napakadilim na lugar, pumasok sila sa napakaliwanag na lugar. Totoo, katotohanan po yan, mga kaibigan, mga kababayan. Ang wala sa katuruan ng Islam, kayo po ay medyo naliligaw, medyo po nasa kadiliman, sa kadahilanan na ang ating paniniwala ay nakafocus, nakatuon sa mga magagaling na tagapagsalita ng ating mga relihiyon. Hindi ko po inilalayo ang aking sarili. Ganon din po ako dati. Nag-aral pa po ako ng pagpapari. So, ibig sabihin, napag-aralan ko po ang inyong relihiyon, ang Biblia. Kaya lamang, kahit sa simula pa lamang ng aking pag-aaral, marami na po akong mga katanungan na hindi kailanman nabigyan po ng sapat na kasagutan. Ang pinakahuli ko na katanungan, bakit pinatay ng Diyos ang aking ama samantalang ako ay napakabata pa at ang aking bunsong kapatid na pang-10 sa aming pamilya ay 9 na buwan pa lamang. Kaya ang tanong ko, kung mayroong Diyos, hindi niya dapat gawin ito. Ano ang magagawa ng aking ina? Wala din siyang trabaho. Okay? So nangangahulugan na didepende lamang kami sa aming ama na siya ang naghahanap buhay. Ngayon, bigla mong pinatay. So, dito po ako nagkaroon ng damdamin na nagre-rebuilde po ako. Ang kasagutan lamang na ibinibigay sa akin ng mga teacher ko at ng aking mga pare, ito ay kalooban ng Diyos at dapat nating tanggapin. Okay? So, ngayon, tinanggap ko na wala na ang aking ama nung panahon na yon. Pero hindi na ako naniniwala na may Diyos. Kasi masakit po, no, sa aking murang edad. I was only 17 that time. Bigla pong namatay ang aking ama. At
10 kami magkakapatid. Saan ang awa at habag nitong Diyos na ito? Ito yung mga tanong ko sa aking mga sarili. Kaya nangangahulugan, sa loob ng 3 taon na ako ay nabubuhay pa lang, ay wala na akong Diyos. So, nung ako'y nakarating dito sa Manila, dito ko po naisip ang mga taong tumutulong sa akin. Wala akong paniniwala na may Diyos, pero mababait ang mga taong na aking napuntahan. Mayroong tumutulong, mayroong nagbigay ng kusang loob na pagtulong. Kaya ang aking mga kapatid, wala pong may tumigil sa kanilang pag-aaral. Sila po ay tuloy-tuloy na nag-aaral at hanggang ako po ay nakarating sa Saudi Arabia. At doon ko po napagtanto ang lahat ng bagay na kapag iyong pinaniniwalaan at pinagsusumikapan, ito ay mangyayari. At sa aking paniniwala na mayroong tumutulong sa akin, dahil hindi ko naman po talaga sinasarili na may mga bagay akong nararamdaman. Tulad halimbawa, yung mga aksidente na naiwasan ko, may mga bagay na dapat kong kasuklaman, hindi ko naman po magagawa. So, ibig sabihin, mayroong sa kalooban ko na may tumutulong sa akin deep inside. At ito ang aking konsyensya. My conscience, it's teaching me to be humble, to be kind, to be good. At sinusunod ko po ang batas ng ating lipunan. Kaya wala man akong pinaniniwala ang Diyos, pero nakikita ko po na unti-unting nagtatapos ang aking mga kapatid. Kanya-kanya kaming pagsusumikap, kanya kaming nagtutulungan, ngunit ito ang niliwanag ko sa aking mga kapatid. Naghirap ako para sa kanila. Naghirap sila para sa sarili nila. So, magkaiba po ang aming naranasan. Kaya, sa aking pagtanda, dito ko po na-realize, na pag-isip-isipan ko, na mayroong Diyos. Okay? Sa tulong ng mga taong naging empleyado ko, naging employer ko, no? Sila po ang muli nagbukas ng aking isipan. Ang sabi ng aking boss, no? Siya ang employer ko nung ako'y nasa Jeddah. Ang kanyang pangalan ay si General Shahat Mufti. Siya ay isang general ng Saudi Army. Ngunit napakabait po niya sa akin. Inaalam niya kung bakit ako malungkot, bakit ako hindi marunong tumawa. Ang sabi ko sa kanya, lahat naman ng tao ay may problema. Ngunit ang trabaho ko ay hindi ko pinapabayaan. Ang sabi niya, no, it is the most dangerous thing to happen because you don't know how to go along with your co-employee. So, sabi niya, tell me the truth and I will go to Mecca for my Umrah and I will pray to my Allah to help you. So, ang sagot ko pa nga sa kanya, paano ako tutulungan ng iyong Diyos na hindi naman ako Muslim? But he said, our God is only one God. Iba-iba lang ang ating pagkakakilala sa Kanya. That's true. Kaya ito po ang nangyari sa akin. No? Sa loob ng 13 taon na nanirahan ako sa Saudi Arabia, wala man po akong naipon, wala man po akong naging pero masaya po ako dahil doon ko po natagpuan ang Islam. So, I was in Saudi Arabia in 1984 at nagtrabaho ako doon, hindi ko pinansin kung sino man ang nagpapaliwanag sa akin tungkol sa Islam. Dahil ang intention ko lamang ay makahanap ng pera para sa aking mga kapatid na nag-aaral dito sa
bansang Pilipinas. Kaya nung ako ay nakaramdam na ng medyo kaluwagan nung magtatapos na ang aking bunsong kapatid, doon ko binigyan ng sapat na oras ang pananaw ko sa mga Muslim. Una, nagtanong ako sa sarili ko, gaano ba ang ginagawa ng mga Muslim? Pag summertime, napakainit ng tubig, pero nagtitiyaga silang mag-ipon ng tubig upang ito ay kanilang magiging panghugas. No? Kasi nagwuwudo po sila, naghuhugas po sila bago magdarasal. Ngunit makikita ko talaga gaano man ang init ng tubig na yan. Pero ang iba ay talagang naghuhugas kahit gaano ang init dahil yon ay pangangailangan bago ang pagdarasal. During winter time, no, naranasan ko rin doon na makita ang mga Muslim gaano man kalamig ang tubig pero hindi binabaliwala nila kapag sila ay nagsagawa ng kanilang paglilinis. So ito ang mga bagay na nagtatanong ako, gaano ba ang pagkakakilala nila sa kanilang Diyos? Actually, mga kaibigan, mga kapatid, mga mahal ko sa buhay, sa unang araw ko pa lamang sa Saudi Arabia, doon ko agad narinig ang adhan. No, kasi nga stranded ako ng almost 7 hours sa Bahrain. Kaya walang tulugan. Nung dumating ako sa Saudi Arabia, matagal pa ako nasundo sa airport. So talagang antok na po ako talaga noon. Kaya nung dumating ang aking sundo, doon po ako nakatulog kaagad dahil sobra. So nangangahulugan, nagising na lamang ako nung madaling araw, nung magsisigaw na naman sila, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabi ko doon sa dalawang kasama ko na isang Yemeni at saka isang Pakistani, because they speak also English. Sabi ko, what's going on? Why are you shouting at this early morning? Ang sagot lamang nila sa akin, don't say anything because you don't understand. So doon ako nagtaka. Simula nung unang araw ko dito, saka itong mga huling araw ko sa Saudi Arabia, doon ko napagtanto na ang adhan na kanilang sinasabi, ito pala ang panawagan para sa mga Muslim na sila ay magdarasal. So araw-araw maririnig mo bago ang pagdarasal ay ang panawagan, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. So nangangahulugan na araw-araw sa 5 beses na pagdarasal nila, talagang mayroong nananawagan sa kanila sa oras ng pagdarasal. Halina kayo sa pagdarasal, halina kayo sa pagtagumpay. Ang Allah, ang Diyos, ang pinakadakila. So ito yung mga bagay na pag-isip-isipan ko na ang mga Muslim ay lubos talaga ang kanilang pagtitiwala, lubos ang pagkakakilala nila sa kanilang tagapaglikha. At ito ang kanilang mga gawain, ang pagdarasal ng 5 beses, obligado sa araw-araw. So sa simula, parang naisip natin na napakahirap gawin. Ngunit kapag ikaw ay isa ng Muslim, napakadali lamang gampanan ang mga bagay na ito dahil obligado sa isang tao na nag-Muslim na siya ay magdarasal ng 5 beses sa maghapon. At tignan po natin mga kaibigan, mga kababayan. Ang kaibahan ng pagdarasal sa ibang relihiyon at ang pagdarasal dito sa Islam, malayo po ang kaibahan.
Una, ang pagdarasal sa Islam ay mayroong mga bagay na ipaghahanda mo. Ito yung tinatawag na paglilinis, tahara sa Arabic. Paglilinis ng iyong physical na katawan, maliban doon sa spiritual na katawan mo. Okay? So, ibig sabihin, sa mga maliliit na pagkakasala, ay pwede mong hugasan ng iyong sarili mula kamay, bibig, siko, hanggang sa ulo, at hanggang sa iyong paa. So ito yung mga bagay na kailangan mong matutunan. Kapag ikaw naman ngayon ay makagawa ng major impurities, ito po yung tinatawag natin na sumiping ka sa iyong asawa, o bahit binata ka man, pero nilabasan ka ng similya. Ito yung mga bagay na kailangan nating matutunan na it belongs to the major impurities. Ibig sabihin, kailangan mong maggusol. Kumplitong paliligo ang kailangan mo. So nangangahulugan talaga, kailangan pag-aralan natin mabuti ang ating pagtanggap ng Islam at matutunan natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong marunong ng magdasal. Okay? So ito yung kaibahan, no? Sa Kristyanismo, maligo ka lamang, ano man ang gagawin mo, diretso ka na. Pagdating mo ng simbahan, mangumpisal ka, ganito. No? Sa Islam, ibang-iba po talaga. No? Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, kailangan mo laging isaisip na ikaw bilang tao ay may dalawang anghel. Ang kanan mo na anghel ang nagsusulat ng iyong mabuting gawa. Ang kaliwa mong anghel ang nagsusulat ng iyong mali na ginagawa. So nangangahulugan, ang isang Muslim, kung tunay siyang nakakaramdam na ang pagiging Muslim ay ito ay para sa Allah, batid ko mga kaibigan, mga kababayan, na naging maingat siya sa kanyang naging buhay sa araw-araw. No? Kasi nandyan yung dalawang anghel na nagsusulat kung ano ang ating mga gawain. At tandaan natin mga kaibigan, mga kababayan, itong ginagawa ng mga anghel, ang pagsusulat ng ating aklat ng gawa, ito ay ipinag-utos sa kanila ng ating tagapaglikha sa kadahilanan na sila ay nilikha ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang tinatawag na freedom of choice. Sila ay nilikha upang sumunod lamang. So nangangahulugan, ipinag-utos sa kanila na gawin ang mga gawa ng mga tao at ito ay nakalista sa tinatawag na aklat ng gawa ng tao. Kaya ang mga Muslim naging maingat sa kanilang mga gawain sa araw-araw. Kaya nakita po natin mga kaibigan, mga kababayan, na kung tunay kang Muslim, kakaiba ang iyong mga kilos at pag-uugali sa mga hindi Muslim. Ngayon, kung may nakikita kayo, tulad ng sinasabi ko lagi, kung may nakikita kayong Muslim, nagsasabi na sila'y Muslim, ngunit lihis naman sa katuruan ng Islam ang kanilang ginagawa, nakakalungkot po o nakakahiya po silang tawaging Muslim. Ngunit, kami bilang mga Muslim, ay hindi namin sila pwedeng husgahan na sila ay hindi Muslim. Kasi hindi namin alam ang kaloob-looban ng kanilang isipan at ng kanilang puso. Kung bakit sila nagkaganon, mayroon silang sariling mga intensyon, kaya hindi namin sila pwedeng husgahan. Kayo na mga hindi Muslim, pag-aralan ninyong mabuti ang Islam at kayo na mismo ang maghuhusga sa kanila kung sila ba ay Muslim o hindi Muslim. So mga kaibigan, mga kababayan, ngayon batid na natin kung ano ang tunay na relihiyon. Ang tunay na relihiyon,
Ito yung nagtuturo ng kaisahan ng ating tagapaglikha, na siya lamang at wala nang iba. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, kailangan talaga ang tunay na pangunawa kung ang ating hinahawakan na katotohanan, katibayan ay nakakatiyak tayo ng ating kaligtasan. So, mga kaibigan, mga kababayan, tandaan natin na ang buhay sa mundo ay buhay ng pagsubok, paghahanda, at pagiging alipin ng ating tagapaglikha. Pagsubok sa kadahilanan na tayo ay binigyan ng sariling katalinuhan, free will, freedom to choose between good and bad. Ibig sabihin, pananagutan natin ang bawat nating ginawa sa mundong ito. Kaya mula nang tayo nagkaisip, alam na natin ang tama at mali. Ito ay nakasulat sa aklat ng ating gawa. At ito ang magiging dahilan kung tayo ay papasok sa paraiso o papasok sa impyerno. Kaya ang buhay sa mundo ay buhay ng pagsubok dahil sa ating free will, sa ating katalinuhan. Nilikha tayo ng ating tagapaglikha, binigyan niya tayo ng lahat-lahat ng ating pangangailangan. Ngunit nilikha din niya ang araw ng paghuhukom at nilikha din niya ang impyerno at paraiso dahil alam niya na marami sa mga nilikha niya ang hindi marunong sumunod, sumuko at tumalima sa kanyang mga kautusan. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, labis po akong nagsusumikap na kayo ay aking makakausap upang makamtan po natin ang ating tinatawag na kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Paulit-ulit kong sinasabi na ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda at pagiging alipin ng ating tagapaglikha. Dahil sa kadahilanan, pagsubok dahil sa may katalinuhan tayo na ipinagkaloob sa atin ng ating tagapaglikha, paghahanda dahil sa ating mga gawain, atin po itong pananagutan. Paghahandaan natin ang kabilang buhay sa kadahilanan at tayo ay sinusubok ng ating tagapaglikha kung tayo ay marunong sumunod, sumuko at tumalima sa kanyang mga katuruan. Ito ay hindi bago sa atin. Dala ng ating mga propita at mensahero ang mga kapahayagan. Binigyan niya tayo ng lahat-lahat. Ngunit ano po ang ating mga nagagawa na? Hindi po natin lubos na pinag-aralan ang mga bagay para sa ating kaligtasan. Ang mundong ito ay mundo ng temporaryong buhay. Hindi ito ang permanenteng lugar na ating madadatnan. Bagkus tayo lahat na may buhay ay makakaranas ng kamatayan at sa kamatayan dito magsisimula ang panibagong buhay, ang buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, titignan po natin ang katotohanan. Lahat tayo na may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Ang isang tao tatanda, mamatay, at ililibing. Bata, matanda, wala pong ligtas sa kamatayan. Sino man ang madatnan nito, ito ay kalooban ng ating tagapaglikha. Hindi ka pwedeng pumalag o umiwas sa oras ng iyong kamatayan kapag ito ay dumarating na sa iyo. Nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, lahat tayo
ay mamamatay. At ano ang ating makakasama sa ating hukay? Ang ating mga gawa lamang at ang mabuti at masamang ginawa natin sa mundong ito. Kaya, hindi mo maliligtasan ang mga bagay na ito sa kadahilanan na ang ating tagapaglikha ay binigyan niya tayo ng sapat na katalinuhan upang alamin natin ang mga bagay-bagay na ito. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, suriin ninyong mabuti ang inyong mga sarili na sa ating kamatayan, maging sino ka man sa mundong ito, doktor, abogado, pinakasikat, pinakamatalino, lahat ng yan ay baliwala kapag hindi po kayo natuto kung ano po ang ating tunay na relihiyon na dapat nating sundin at panghawakan sa harap ng ating tagapaglikha. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, sa aking mga pagpapaalaala, sikapin po natin na matutunghayan natin ang mga katunay na katuruan ng ating mga propita at mensahero. Pag-aralan lamang po ninyong mabuti. Makikita po ninyo, anuman ang kapahayagan na hawak ninyo at anuman ang katuruan ng inyong mga propita na pinaniniwalaan at sinusundan, ito pong lahat ng ito ay katotohanan, bagkus kailangan nating unawain na ang kanilang mga turo ay simple lamang ang pagsunod, pagsuko at pagtalima at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng ating tagapaglikha. Yun lamang po ang simple na maaari kong maitulong sa inyo. Malalim man ang mga pinag-uusapan ng mga nagdidebate, pero tutungo pa rin tayo sa isang katotohanan na ang Diyos ay tanging nag-iisa, siya lamang at wala nang iba. No? Kasi napakaliwanag po ang sinasabi ng ating tagapaglikha sa banal na Quran. Chapter 112. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allah siya nanganganak at sa Kanya ay walang katulad. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, ito ang katotohanan. Huwag natin bigyang pansin ang mga katuruan na nakarating na sa inyo. At iwaksi ninyo ang tinatawag ninyong kinamulatan at kinagisnan. Kailangan po makita po ninyo ang tunay na katuruan. Ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Ito lamang po ang ating makakamtan, tayo po ay mayroon ng kaligtasan. Madali lamang po natin makikita ang tunay na relihiyon. Una, ito ay nagtuturo ng tinatawag na kaisahan ng ating tagapaglikha. Sakop niya ang simula at ng katapusan. At lahat ng mga propita na ating nakikilala o nakikita, ang kanilang turo ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, nasa sa atin pagtimbang-timbang, pagsasaliksik at pagbibigay ng desisyon kung ano nga ba ang tunay na relihiyon. Ako bilang simple lamang na tao, hindi po ako ulama, hindi po ako ustad, hindi po ako knowledgeable sa Islam. Ngunit natuto po ako at binigyan ko po ng pagpapahalaga ang aking pagiging Muslim. Kaya po ako nagsusumikap na sana po ay inyo po itong mapag-aralan
at saliksikin pa upang bago kayo pumanaw o bago niyo makamtan ang kamatayan ay inyong mapag-aralan ang Islam. Okay? So, mga kaibigan, mga kababayan, marami po ang mga bagay na dapat po nating aralin. Ang Islam, ito po yung tinatawag nating the way to salvation. Bakit? Dahil ito ang relihiyon ng ating tagapaglikha. Ano po ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Now, ito po ang konti nating bigyang pansin. Ang Biblia, hindi po ito tinatanggap ng mga Muslim na purong salita ng ating tagapaglikha. Dahil kapag binuksan natin ang Biblia, ito ay maliwanag na dalawa ang kanyang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Kapag binasa natin ang lumang tipan, ito ay kasaysayan ng pagkakalikha ng daigdig at ng sangkatauhan. Kapag binuksan naman natin ang bagong tipan, ito po ang kwento ng buhay ni Propeta Jesus ayon sa pagkakasulat ng 4 na ebanghelista. Si Matthew, si Marcos, si Lucas at saka si Juan. Ito po ang ating nakikita sa loob ng Biblia. Ito po ang tinatawag na mga sulat, mga gawa ng tao. Dahil ang Biblia, ito ay nagmula sa katagang Griego na ang pakahulugan po nito ay iba't ibang tagpi-tagpi na iba't ibang aklat, no? A compilation of different books. So nangangahulugan po na ang Biblia, ito po ay bahagi ng mga gawa-gawa ng tao. Okay? Na sinasabi nila na sila ay ginabayan ng Holy Spirit. Okay? So, nangangahulugan na sa kanilang katalinuhan, ginawa nila ang kanilang mga naisip at ito ay sinabi nila na ito ay nagmula sa Diyos, ito ay nagmula sa salita ng Diyos. So, ito ang titingnan po nating mabuti. No? At ang mga turo na tulad ng sinasabi ko ay ang turo, kahit man ang Biblia, ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating dakilang tagapaglikha. Lahat po, aralin ninyo, basahin ninyo ulit-ulit, pabalik-balik, at diyan nyo po makikita na ang tema ng mga katuruan ng inyong Biblia ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Yan din po ang turo ng lahat ng mga propita, kasama na po ang Propeta Jesus. Marami po ang nalilito sa katauhan ni Propeta Jesus. Ngunit sa Quran o sa banal na katuruan ng Islam, maliwanag po na ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay lumikha ng tao sa 4 na paraan. Una, nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng pinaghalong alikabok at tubig. Ito ay naging putik. At doon sa putik, kanyang hinulma ang katawan ni Adam ayon sa kanyang kagustuhan at binigyan niya ito ng hininga at ang putik ay naging si Adan. Ganon kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha. Nilikha niya si Iba, ang pangalawang tao. Kumuha lamang siya ng tadyang ni Adan at sinabi niyang maging si Iba ka at naging si Iba ang tadyang ni Adan. So, yan ang makikita nating kapangyarihan ng ating tagapaglikha. Talagang makapangyarihan siya dahil si Iba ay nagmula sa lalaki na walang babaeng kasangkot. Isang tadyang ni Adan ang kinuha niya at sinabi niyang maging si Iba ka at naging si Iba ang tadyang ni Adan. Makapangyarihan ang ating tagapaglikha.
Ang pangatlong nilikha niya na tao ay tayong lahat sa pamamaraan ng pagsiping ni Adan at ni Eva. Ibig sabihin may proseso. Ang egg cell ay na-fertilize ng sperm cell sa loob ng sinapupunan ng isang babae. Kaya lahat tayo nagmula kina Adan at Eva sa pamamagitan ng proseso ng fertilization process. Ang egg cell na fertilize ng sperm cell sa loob ng sinapupunan ng isang babae. After 9 months, tayo ay lumabas at tayo ay naging tao. So, ibig sabihin, makapangyarihan ang ating tagapaglikha, ngunit ipinakikita niya sa atin kung paano niya tayo nilikha. Makapangyarihan siya, mga kaibigan, mga kababayan. Sa pang-apat na tao na nilikha niya, ito ay kailangan po nating unawain na si Eva ay nagmula sa lalaki na walang babaeng kasangkot. Ang pang-apat niya na nilikha na tao ay nagmula sa babae na wala namang lalaking kasangkot. Maliwanag po mga kaibigan, mga kababayan, na ang propeta Jesus ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng egg cell ni Maria. Ang egg cell ni Maria, ito ay na-fertilize sa salita ng Diyos na dala ng Anghel Gabriel. Ang sabi ng Anghel Gabriel, "O Maria, ikaw ay pinili sa lahat ng kababaihan sa buong sanlibutan, at ikaw ay magkakaanak at tatawagin siyang si Jesus." Ganun lamang po ang pamamaraan ng ating tagapaglikha kung paano po niya nilikha ang propeta Jesus. Nagkalawatak-watak, nagkaligaw-ligaw ang mga tao sa kadahilanan iba't iba ang mga katuruan. Ang sabi ng iba, ang propeta Jesus ay ipinanganak sa buwan ng Desyembre. Ngunit maliwanag naman po sa loob mismo ng Biblia na sinasabi na ang kapanganakan ni propeta Jesus, ang mga shepherd, ang mga tagapagbantay ng mga tupa, ng mga karniro ay nasa kapatagan, nasa sebsaban. So, ibig sabihin, kung Disyembre ipinanganak ang propeta Jesus, ang Palestine ay covered ng yellow. So, ibig sabihin po, hindi Disyembre ang kapanganakan ni propeta Jesus. Bagkus kapag ating basihan ang banal na Quran, ang sinabi ng Allah sa kay Virgin Mary nung siya ay manganganak na, yugyugin mo ang puno ng datilis at ang mga hinog ng datilis ay malalaglag sa iyo. So nangangahulugan na kapag pinag-aralan natin ang mga bagay na ito, ang mga datilis ay namumunga, nahihinog sa buwan ng Setyembre, Oktubre. Hindi po ito buwan ng Nobyembre o Disyembre dahil ang Palestine, ang sa lugar kung saan ipinanganak ang propeta Jesus, sa buwan ng Nobyembre, Disyembre, ito po ay winter time at ang mga lugar na yon ay frozen. Ibig sabihin, may mga yellow. At ang mga tupa at ang mga shepherd, ang tagabantay, sila ay wala doon. No? Kaya maliwanag po sa ating pinangahawakan na mga kapahayagan na ang kapanganakan ng propeta Jesus ay hindi po buwan ng December 25. Bagkus sa kasaysayan, ang December 25, ito ay kapanganakan ng tinatawag po na anak ng araw. So, talagang hindi po yan ang kapanganakan ng propeta Jesus. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, ang ating pag-aralan talaga po mga kaibigan, mga kababayan, at unawain kung ano po ang banal na Quran.
Kaya sa simulat sa pool, sinasabi ko po sa inyo kung talagang nagsasaliksik kayo, nangangailangan kayo ng tunay na katuruan, tunay na gabay, ay sikapin po ninyo na magkakaroon po kayo ng isang kopya ng banal na Quran. At respetuhin po ninyo ito, igalang po ninyo, at ipagdasal po ninyo sa ating tagapaglikha na igabay kayo na matutunan po ninyo ang tunay na katuruan ng ating tagapaglikha. Inuulit ko po, ang banal na Quran, hindi po ito isang aklat na inabot sa Propeta Muhammad. Bagkus ito ay isang o piraso-pirasong mga revelasyon o kapahayagan na unti-unti ibinababa sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, no? Ibig sabihin mula ito sa aklat ng ating tagapaglikha sa kalangitan, unti-unti niyang ibinababa sa pamamagitan ng revelasyon. Ang Anghel Gabriel ay ipinahayag sa Propeta Muhammad direkta. Okay? At lahat ng kanyang ipinahayag ang Propeta Muhammad ay kanya naman itong nasasaulo. Ang lahat ng kanyang naririnig at nasasaulo ng mga kapahayagan, kanya naman itong ibinabahagi sa kanyang mga kasamahan. At ang kanyang mga kasamahan na sila ang marunong na magsulat, ang ating kasaysayan ay nagpapatunay na ang unang mga kapahayagan ay naisulat ito sa mga dahon ng kahoy, balat ng kahoy, balat ng hayop, lahat ng malalapad na bato, no? At ito ay makikita po natin ito doon sa Makkah Museum. Ako sa aking pagmumuslim, ito po ay napatunayan ko dahil ako po ay nakarating doon sa lugar kung saan ang mga kapahayagan ay nangyari. No? Yung tinatawag po natin na Kuweba, the Cave of Hira, kung saan po nangyari ang unang kapahayagan nung ninakap ng Anghel Gabriel ang Propeta Muhammad at sinabi niyang, Ekra, okay? Magsaulo ka, magbasa ka, okay? At doon po nagsimula ang kapahayagan. So, ibig sabihin po na ang banal na Quran, ito po ay nasa lingwahe ng Quraysh Arabic. So, ibig sabihin kung ano ang lingwahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ang lingwahe ng banal na Quran. Kaya po, sasabihin ko po sa inyo ng tapatan na ang banal na Quran ay purong salita ng ating tagapaglikha na siya po ang dapat nating pangahawakan, pag-aaralan upang makakamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa muli sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay binigyan ng pagkakataon na makabahagi sa inyong mga oras at kayo po ay sanang makinig sa aking mga sinasabi. Napakasimple na mga katuruan. Kailangan lamang po na ibahagi nyo po ito, i-share po niyo ito, mag-subscribe po kayo at tignan po ninyo. Marami po ang matututo sa ating mga pinag-aaralan. Kaya po ako po ay labis muli nagpapasalamat sa ating tagapaglikha at sa inyong lahat na nakikinig po sa akin. Mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, sikapin po ninyo habang kayo ay may hininga pa na kayo ay matututo kung ano nga ba ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha. Isipin lamang po natin ang katotohanan. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dami ng uda. Mabot ng 10 din eh.